Mga kapuso, hindi lang isa kundi 2 beses daw na may nagtangkang kumuha ng maternity claim ng isang ina sa Social Security System o SSS. Kaya ang aplikasyon niya ng ipagbuntis ang bunso na purnada. Inaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man. Yung problema ko po kasi sa SSS, matagal na po yun na meron na pong nag-claim na ibang tao po na sa benefits ko dapat na makuha ko sa second baby ko. Taong 2016, ipinagbuntis ni Delia, hindi niya tunay na pangalan ng kanyang bunso. Pandagdag gastos sana sa panganganak ang in-apply niyang maternity claim sa Social Security System o SSS. Doon ko po nalaman na meron na pong nag-claim na 4 na po yung anak niya. Tapos, 2 lang po yung na-accept. Nanghina po yung loob ko na nalaman ko na meron nang nag-claim na iba. Kaya hindi ko na po nasikaso simula noon kasi pinagpasakasahan na po kami. Lumabas sa SSS record ni Delia na nagkaroon na raw siya ng 2 maternity notification. Una, noong Disyembre 2013 na may expected delivery date noong 16 ng Marso 2014. Sunod, noong Pebrero 2015 na may expected delivery date noong 31 ng Hulyo ng parehong taon. Nakasaad pa rito na nagkaroon na raw siya ng ilang delivery o miscarriage bago ang mga nabanggit na maternity notification. Na-deny ang ikalawang notification pero tinanggap ang nauna. Ito'y kahit 2 lang ang anak ni Delia na iba rin ang araw ng kapanganakan sa 2 naging maternity notification sa ahensya. Malungkot, tapos natatakot din kasi sabi ko meron po pala talagang mga tao na gano'n na gumagawa ng walang katarungan. Ang naturang inaing agad na idinulog ng inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno. Kinumpirma ng SSS na may nakapagpasa ng MAT-1 o Maternity Notification noong 2013 at 2015 sa mga panahong hindi naman buntis si Delia. Pero paglilinaw ng SSS, wala silang na-release na maternity claim noon. Kulang daw kasi ng contribution si Delia. Para raw makatanggap ng maternity benefit, nangangailangan ng hindi bababa sa 3 kontribusyon sa loob ng nakaraang 12 buwan ang SSS member bago ang semester of contingency. Magsasagawa naman ng masusing investigasyon ng SSS ukol dito. Ismayado man, naliwanagan na ngayon si Delia. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Hindi nagsamuli ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ngayong araw, pero may ilang maagang nagkaubusan ng stock. Ang mga pinag-aaralang hakbang para tugunan yan at iba pang problema sa programa sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Tulad sa maraming lugar, pinilahan din ang unang araw ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilang bahagi ng Luzon. Ganyan din sa ikatlong araw naman na bentahan sa Kamuning Market sa Quezon City. Sa Kadiwa Market nga sa Elliptical Road sa Quezon City, maagang nagkaubusan. The challenge is logistics and manpower. Kulang ng truck, kulang ng driver, pahinante, kaya nagbebenta nga. Bukod sa mga pinapahiram na truck ng National Food Authority at mga LGU, nagdagdag na ng mga sasakyan ng Food Terminal Incorporated na nangangasiwa sa pagbiyahe ng bigas. Pero kailangan pang magdagdag ng mga tauhan. Nangangailangan ho tayo ng mga drivers para magpatakbo rin ho, para tuloy-tuloy ho yung magiging supply natin sa mga Kadiwa stores and kung saan pa pwede. Hindi naman daw makapag-imbak ng maraming bigas sa mga Kadiwa stores dahil sa limitadong espasyo. Kaya pinag-aaralang lagyan ng Kadiwa store sa mismong bodega ng NFA. Para yung stocks nasa likod na lang. So you solve the logistics problem in those areas. Ito yung 20 pesos na bigas na binibenta ngayon sa iba't ibang mga Kadiwa centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung mapapansin nyo, maputi naman yung kanin. Yun nga lang, may mga kaunting imperfections at may mga basag-basag na butil dahil ito ay 25% broken na bigas. Tama lang siya, malambot na pinagano na matigas. Pero masarap kainin. Masarap naman siya. Bibili po kasi malapit lang din kami. At saka para makatipid. Tuloy-tuloy rin sa ngayon ang bentahan ng murang bigas sa iba't ibang lugar sa Visayas. Ang utos din ni Presidente ay palawakin na rin to hanggang Mindanao for this year
at maybe some parts of Visayas and Luzon. Pinipili namin ngayon kung ano yung mga lugar based on yung poverty incidence, yung pinakamatataas, para fair. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Magiging bahagi ng prosecution panel sina dating Senador Laila De Lima at Attorney Chel Diokno na papasok bilang party list representative sa susunod na Kongreso. Paglilinaw ni De Lima, hindi paghihigante sa mga Duterte ang pagtanggap niya sa trabahong inalok daw mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Inaasahan na ang pagpasok sa Kamara ng party list nominees na sina Laila De Lima ng ML Party List at Chel Diokno ng Akbayan Party List, kapwa-abogado na may mahabang karanasan. Di pa man naipoproklama. Tinawagan na sila ni Speaker Martin Romualdez para yayain magsilbing prosecutors sa parating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agad naman itong tinanggap ng dalawa. And then he said that they would be delighted, or it would be good for the prosecution team if I join them. So when he asked about it, are you amenable? Do you agree? Sabi ko, okay. Although at first I said, can I give it a serious thought and consideration? And sabi niya, we need your immediate answer because we are making plans already, etc. So I said yes. Pero nakausap ko rin si Speaker. Tinanong din niya kung ako'y bukas sa pagiging member ng prosecution panel. Of course, sabi ko ako'y open at ang matagal na namin hinahabol sa akbayan ay magkaroon ng accountability ang ating mga public officials. Ayon kay Speaker Romualdez, sina De Lima at Diokno ay kasama sa mga pinakarespetadong abogado sa bansa. Magiging ambag daw nila ang kredibilidad, balanse at lalim sa proseso ng impeachment. Idiniin pa ng Speaker na hindi raw ito tungkol sa pag-target sa sinuman. Ito raw ay para sa pagtupad sa kanilang tungkuling nakasaad sa saligang batas ng may integridad. Matatandaan si De Lima ang isa sa pinakamatinding kritiko noon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ilalim ng kanyang administrasyon, ipinaaresto ang noong senador sa akusasyong may kinalaman sa droga. Nakulong si De Lima ng halos 7 taon hanggang sa ibinasura kalaunan ng mga korte ang lahat ng kaso laban sa kanya. Ngayong magiging bahagi si De Lima na mag-uusid sa anak ni Duterte na si Vice President Sara, nilinaw niyang hindi ito bilang pagganti sa mga Duterte. Some people would again be saying na maybe she's doing this out of vendetta, out of vindictiveness. No, hindi po. I'm not the kind of person who does things out of personal vendetta or vindictiveness. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Ayon kina party list nominee Laila De Lima at Chel Diokno, hindi pa napag-uusapan kung anong articles of impeachment ang gusto nilang hawakan o itatalaga sa kanila. Pero siguradong paghahandaan daw nilang mabuti ang impeachment trial. Si Diokno, dati nang naging bahagi ng impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada noong 2001 bilang private prosecutor. Tulad ng naging karanasan ko nung dati sa impeachment process, kailangan ayusin at tibayin ang ebidensya, ang mga testigo at mga exhibit. That's going to require the same kind of preparation that a lawyer does before a trial in court. So halos ganun na ganun din. Ang dami talaga na manonood ng proceedings na yan. So kung talagang malakas ang ebidensya at maayos ang pagkakapresenta, malinaw ang pagkakapresenta ng prosecution panel, magiging malinaw din yan sa kaisipan ng mga tao. And therefore, magiging factor yung public opinion. Yung mga individual senators who will be voting for either acquittal or conviction will have to take that into consideration na ultimately, ang huhusga ay yung taong bayan. Tingin ni Representative at Impeachment Prosecutor Joel Chua, malaki ang maitutulong ni De Lima at Diokno sa pagsusulong ng kaso laban kay Vice President Duterte.
Well, malaking bagay po silang dalawa. Considering yung kanilang credentials, experience, alam naman po natin na mga batikang abogado yan, malaki may tutulong nila sa uusad na impeachment. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ayaw muna ni Senate President Cheese Escudero na paingayin ang usapin ng pagpapalit ng liderato ng Senado sa gitna ng napipintong pagbabalik ni dating Senate President Tito Soto. Tiwala naman si Escudero na hindi makakaapekto sa pagdedesisyon sa impeachment ang mga partido o mga nag-endorso sa mga senador. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pagpasok ng 20th Congress, Senate President pa rin si Senador Cheese Escudero, maliban na lang kung may suportahang iba ang mayorya ng mga senador. Isa sa mga magbabalik Senado si dating Senate President Tito Soto. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador. Hindi ko nga pinangarap na maging Senate President. Sabi ni Soto, ipauubaya niya sa mga kapwa-senador ang desisyon. Pero handa raw siyang tanggapin anumang trabaho at responsibilidad ang ibigay sa kanya. 13 boto o higit pa ang kailangan para magluklok ng Senate President. Sakaling magkabotohan, paliwanag ni Escudero na hindi porket nasa oposisyon ka o kontra sa Administrasyong Marcos Jr. ay minority senator ka na. Hindi administration opposition, majority minority. Majority means you voted for the winning speaker or Senate President. Minority means you did not vote for him or voted for someone else, which is totally separate and distinct from being opposition or administration in relation to the sitting government. Mahalagang maplansya ang liderato ng Senado, lalo't may dagdag na trabaho ito bilang impeachment court. Sa susunod na linggo nga, padadalhan na ng notice ng Senado ang Kamara para ipaalam na kailangan nilang ipresenta sa Senado ang impeachment charges laban sa bise. Tingin ni Senate President Cheese Escudero, hindi maaapektuhan ang desisyon ng mga senador ng kani-kanilang partido o kahit ng mga nag-endorso sa kanila. Depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati. Panawagan niya sa mga kasama, huwag magkomento kaugnay ng impeachment. At kahit may mga malinaw na maka-Duterte, hindi aniya masasabi kung boboto sila para iakwit ang bise. 9 na boto lang ang kailangan para maakwit siya. Ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso. Kahit magharap-harap ang magkakalabang paksyon, inaasahan ni Escudero na hindi magiging circus ang impeachment trial. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. It's emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members, as well as the sergeant at arms if necessary. Kine-question itong naging impeachment complaint sa Supreme Court. So that will have to also be resolved. In the end, it is a constitutional duty of every sitting senator in an impeachment court to proceed with it. So tingnan natin ano ang magiging ebidensya, etc. We will just have to uphold the rule of law. Sa posibilidad naman na magkaroon ng Marcos Block at Duterte Block sa susunod na Kongreso, kumpiyansa ang Senate President na hindi ito makakaapekto sa botohan ng mga panukalang batas. Sa pang-araw-araw na issue, mga panukalang batas na pag-uusapan namin, sa tingin at pananaw ko, hindi yan titingnan ng mga miyembro ng Senado bilang bahagi ng Duterte Block, bilang bahagi ng Marcos Block. Titingnan nila yan gamit ang kanilang karanasan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bagong season, bagong twist at may bagong style ang aabangan sa The Clash Season 7. Pero all the same, ang OG The Clash panels at The Clash Masters na excited na sa muling pagbabalik ng show. Makichika kay Aubrey Carampel. This June, panibagong sagupaan ng talento sa pag-awit ang muling magbubukas. Sa pagbabalik ng Kapuso Original Reality Singing Competition, ang The Clash 2025. Comeback is real din ang Clash Masters na sina Asia's Limitless star Julian San Jose and Kapuso talented performer Raver Cruz.
Excited na nga raw ang Juliver dahil sa mga bagong twist ng kompetisyon. First time ever in the history of The Clash na mangyayari ito. Sa The Clash na nangyayari na parang lagi kang gulat na parang, ha? Alam mo yun? Nangyari yun? Ang galing ng mga writers ng The Clash talaga. Also back on The Clash panel, ang OG judges na mula pa noong Season 1 na sina comedy concert queen ay de las Alas, Asia's Nightingale Lani Misalucha at Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Natiyak daw na mas magiging challenging ang trabaho this season. Tingin ko mahirapan talaga yung mga judges. Kaya buti na lang talaga. Yung Clash panel, mahirapan talaga sila. Oo. Sila yung parang pinakamahirapan. Challenge accepted yan para sa Clash panel na happy to be back and discover new talents. Saka nag-enjoy talaga kami, para na kaming pamilya dito. We get along. Na even yung mga production, yes. Di ba? Tsaka sanay kami na kami talagang tatlo. Parang hindi pwedeng hindi kami. New season, same panel, pero same pa rin kaya ang estilo nila of judging? Si Ai dahil daw sa recent happening sa kanyang buhay, mukhang mag-iiba raw ng style. Ako siguro mag-change ako. Wow! Ano? Into what? Into a single person. Wow! Una kasi, medyo may pagkamatandang dalaga na ngayon ang peg ko. So, may pagkamasungit na ako. How about you, Miss Lani and Christian? Magpapalit na kami. Ako na po yung magiging extravaganza kung magdamit, mga talagang sobrang extrovert, ganyan. Tapos yung mga tipong daring, ganyan. I think I can't hear you. Come again. Ganon. Ikaw? Sa tanong po, kung magbabago ba po ako ng style sa Clash 2025, madali lang po ang sagot. Hindi po ako magbabago. At ang advice naman nila sa new Clashers? Sana maging true kayo sa sarili nyo. Panoorin nyo yung mga lahat ng The Clash mula simula hanggang ngayon. Tingnan nyo yung mga level na napoproduce ng Clashers. Kung kaya nyo, yun ang kailangan abutin nyo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Walang takas kahit nagtago sa Pampanga ang isang caretaker ng dormitoryo sa Aklan na nanggahasa umano sa kanyang mismong tenant na estudyante sa kolehiyo. Narito ang eksklusibo kong pagtuto. Sa ganitong paraan, dinakip ng mga operatiba ng PNP Maritime Group ang suspect sa panggagahasa na si alias Roger. Sa Aklan, nangyari ang krimen at matapos noon, sa Bacolor, Pampanga na nagtago ang suspect. Alam natin mag-election at siguro hindi niya inakala na busy ang mga kapulisan at hindi malalaman yung kanyang kaso. Ayon sa pulisya, caretaker ng dormitoryo ng mga estudyante ang suspect at ang biktima niya, 19 anyos na kolehialang tenant ng dormitoryo. Nakausap namin ang suspect. Natokso lang kami ng gabi na yun. Pero puwersahan nung ginawa ito? Hindi po, sir. Humingi rin po ng tawad kasi sa nangyari po na yun. Arigloy na lang po namin yung para po kasi may pamilya rin naman po ako. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang biktima. Paalala ng pulisya sa publiko lalo sa mga nagdo-dorm. Maging aware sila sa mga surroundings nila. Dapat kilalanin nila, marunong silang kumilatis ng pagkatao ng isang tao. At the same time, huwag silang magtitiwala ng todo-todo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Patuloy ang pamamaga at pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Base sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 6 na volcanic earthquake sa bulkan sa nakalipas sa 24 oras. Mahigit 2,000 tonelada naman ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga nito kahapon. Tuloy-tuloy rin ang pagsingaw at panakanakang pagbuga nito ng abo. Nananatili ito sa alert level 3. At sa ngayon ay wala pang bagong pagputok mula nang magkaroon ng explosive eruption nitong Martes. Dahil sa naging aktibidad ng bulkan, apektado ang ilang biyahe papunta at paalis sa Mactan Cebu International Airport na kinansila kahapon. Habang tinitiyak na sapat ang supply ng kuryente sa bansa sa isang press conference, bigla namang nag-brown out sa Department of Energy. Ang paliwanag ng kagawaran sa pagtutok ni Mariz Umali.
Siniguro ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa, kaya't hindi inaasahan ang mga malawakang brownout. We have a stable power situation in terms of generation. Insofar that the projected peak demand has not been met yet, especially for Luzon and Mindanao, there are available capacities that can be shared with the Visayas. Pero maya-maya lang, biglang nag-brown out sa gusali kung saan nagpa-presscon si Secretary Rafael Lotilla. Itinuloy ang presscon at makalipas ang 10 minuto, gumana ang generator kaya naibalik ang kuryente. Paliwanag ni Secretary Lotilla, isolated lamang ang insidenteng ito at ang apektado lang ang PNOC Building 5 kung saan ginanap ang presscon. Ang dahilan, pumutok na fuse. This one was isolated. I think our building or this particular room, the powers demand surge from all of your equipment. No? So we will take that into account for next time. No? I think it's more important to look at the more general picture rather than these isolated events. Natanggap daw ng Meralco ang report kaugnay sa biglaang brownout na naranasan sa isa sa mga gusali sa loob ng DOE compound at agad na nagpadala ng crew sa lugar. Lumalabas na nagkaroon daw ng problema sa load side facility lalo't may nakita ang kanilang mga tauhan na pumutok na fuse. Agad namang isinaayos ng Meralco ang pumutok na fuse at inaalam pa ang sanhi ng problema para maibalik na rin daw ang kuryente sa lalong madaling panahon. Kaugnay naman ang power situation noong araw ng eleksyon, natutuwang ibinalita ng Department of Energy na nanatiling matatag ang supply ng kuryente sa buong bansa nitong Lunes. The power supply was stable and secure during the elections, which are indispensable towards establishing the credibility of the electoral process, and that's the important role that the energy sector can play. Malaking tulong daw ang nagawa ng power sector stakeholders na nakipag-ugnayan sa COMELEC at PNP. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, isang bagong low-pressure area ang posibleng mabuo at makaapekto sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng mabuo yan bilang bahagi ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa mga susunod na araw. May tsansa rin itong lumapit o tumawid sa kalupaan, maaaring sa Mindanao, Visayas o Southern Luzon. Patuloy na umantabay sa updates tungkol po rito. Bukod sa ITCZ, malakas din ang ihip ng easterlies o yung mainit na hangin. Mahigit 20 lugar ulit ang posibleng makaramdaw ng matinding init na nasa ilalim ng danger level dahil sa banta nito sa kalusugan. 44 degrees Celsius ang pinakamataas. Aabot naman sa 39 hanggang 42 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Pero gaano man kainit ang panahon, mga kapuso, nananatili ang tsansa ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, posible ng ulanin ang ilang bahagi ng Mimaropa, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Pati ilang bahagi ng Visayas. Sa hapon, may pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon, natitirang bahagi ng Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Matitindi ang buhos ng ulan sa ilang probinsya, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible ring maulit ang localized thunderstorms sa ilang lungsod ng Metro Manila sa hapon at gabi, kaya lagi nang magdala ng payong. Nahuli kam ang pagtama ng missile sa mga tao sa labas ng isang ospital sa Gaza at ang tangkang pagdukot naman sa isang babae sa bansang France. Yan at ang iba pang balita abroad sa pagtutok ni Joseph Moro. May mga naglalakad pa sa labas ng ospital sa Gaza nang sunod-sunod na bumagsak ang mga misal. Ilan sa mga tao tumalsik sa lakas ng pagsabog. Nasira ang bahagi ng ospital at kalsada. Pumigay pa nga ang bahagi ng kalsada na nagliyab dahil sa tama ng misal. Ayon sa Gaza Health Ministry, 9 na misal ang tumama sa paligid ng ospital. Di bababa sa 16 ang nasawi habang 70 naman ang sugatan. Katwiran ng Israeli military, pinuntirya nila ang command center ng grupong Hamas sa ilalim ng ospital, bagay na itinanggi ng Hamas. Nahulikam naman ang tangkang pagdukot sa isang babae ng 3 nakaitim at nakamaskara. Tinatangka siyang isakay ng mga salarin sa kalapit na van pero mahigpit siyang kinakapitan ng kanyang kasama.
Maya-maya sumugod ang isa pang lalaking may bitbit na fire extinguisher kaya umalis na lamang ang mga salarin sakay ng van nang hindi nakukuha ang babae. Ayon sa local media reports, ang babae ay anak ng negosyanteng namimili ng cryptocurrency. Itinuring namang bayani ang lalaking may bitbit na fire extinguisher na isang shop owner. Halos mabalot naman ng usok ng wildfire ang dinadaanan ng sasakyang yan sa Manitoba, Canada. Kita sa gilid ng driver ang paglamo ng apoy sa mga puno. Ayon sa mga pulis doon, 2 na ang nasawi sa wildfire na pinalalaan mainit, tuyo at mahanging panahon doon ngayon. Sa Saudi Arabia, nakipagpulong naman si US President Donald Trump kay Syrian President Ahmed al-Shara. Kasunod yan ang anunsyo ng Amerika na tatanggalin na nito ang lahat ng sanctions nito sa Syria. Pinag-aaralan ding isaayos ang relasyon ng dalawang bansa. Sa pulong, hinikayat ni Trump ang Syrian President na ayusin ang ugnayan nito sa Israel na matagal na nitong kaaway. Sabi ni Trump, may indikasyong bukas dito ang Syrian President. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24.